Isipin mo, isang lugar kung saan sa loob ng 9 na araw, isang buong syudad ang nabubuo, tapos bigla na lang mawawala na parang bula. Hindi ito eksena mula sa pelikula. Totoong nangyayari ito. Pero, anong klaseng syudad ang nag-e-exist lang ng 9 na araw? At bakit libu-libong tao, pati mga sikat na bilyonaryo ang pumupunta rito taon-taon? Welcome sa Black Rock City, tahanan ng Burning Man Festival. Isang lugar na walang katulad kung saan art, kalayaan at pagpapahayag ng sarili ang namamayani. Dito, walang limitasyon. Gusto mong maglakad ng walang damit? Sige lang. Gusto mong magsuot ng costume na parang galing sa pelikulang Mad Max? Pasok na pasok ka. Excited ka na ba? Pero bago natin talakayin ang lahat, tanong ko lang. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na maranasan ito, pupunta ka ba? Bawat taon sa katapusan ng Agosto, libu-libong tao ang dumadayo sa Black Rock Desert sa Nevada. Pero alam mo ba na nagsimula ito noong 1986? Dalawang magkaibigan, sina Larry Harvey at Jerry James, ang nagsindi ng bonfire sa isang beach sa San Francisco at doon nagsimula ang Burning Man. Isang simpleng celebration noon, pero ngayon, isa na ito sa pinakamalaking festival sa mundo. Ang Black Rock City hindi lang basta isang festival ground. Para na itong isang malaking temporary city. May hugis itong kalahating bilog, parang isang napakalaking relo. Bawat kalsada dito ay may pangalan na tumutukoy sa oras, tulad ng 34 na oras at 215 oras, kaya hindi ka maliligaw. At alam mo ba? May sarili itong airport, police, ospital at pati zip code, 89,412 kung gusto mong malaman. Ang mga tao rito, sila mismo ang may dala ng lahat ng kailangan nila. Bahay, pagkain, tubig at kuryente. Solar power at generators ang nagpapagana sa buong syudad at bisikleta ang pangunahing transportasyon. Halos lahat ng bike dito ay kakaiba at custom-made para madali itong makilala. Pero kapag dumilim na, mas lalo pang sumisigla ang Black Rock City. Parang pumapasok ka sa isang open-air museum sa gitna ng disyerto. Makikita mo ang mga naglalakihang art installations, iba't ibang ilaw, at musika sa lahat ng dako. Sobrang dami ng nangyayari. Hindi lang ito basta kasiyahan. Ito ay isang eksperimento sa komunidad at sariling kakayahan. Walang pwedeng bilhin dito maliban sa kape at yelo. Lahat ng iba pa, pagkain, inumin, pati pag-aayos ng bike o sapatos, libre. Dito, ang mga tao ay nagbibigay ng kanilang makakaya nang walang inaasahang kapalit. Pero syempre, lahat ng magagandang bagay ay may katapusan. At sa Black Rock City, ang katapusan ay sinusimulan ng apoy. Sa huling gabi, sinusunog ang malaking effigy na tinatawag nilang The Man, isang simbolo ng pagbabago at paglipas. At pagkatapos ng pagsunog, isang bagay na kahanga-hanga ang nangyayari. Ang bawat isa, lahat ng tao ay nagsisimulang baklasin ang buong syudad. Walang iniiwang kalat. Kahit isang patak ng tubig ay hindi pwedeng ibuhos sa disyerto. Tinatawag nila itong Leave No Trace. Pagkatapos ng event, parang hindi kailanman nag-exist ang Black Rock City. Bakit nila ginagawa ito ang magtayo ng isang bagay na panandalian lang? Siguro para ipaalala sa atin na lahat ng bagay sa mundo, kahit gaano kaganda, ay lilipas din. Ang Black Rock City, tulad ng buhay, ay tumatayo mula sa alikabok at sa huli, ay babalik din dito. Kaya, ikaw, kung bibigyan ka ng pagkakataon, pupunta ka ba sa isang syudad na nabubuo lang sa loob ng 9 na araw? I-share ang sagot mo sa comments. Kung nag-enjoy ka sa kwentong ito tungkol sa Black Rock City, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-follow sa Diary ng Kaalaman PH para sa mas maraming kwento tulad nito. Hanggang sa muli, mabuhay ng malaya, lumikha, at huwag mag-iwan ng bakas.